Welcome back mga kalakdan. Ngayong araw na po ito pag-usapan po natin yung mga herbal na ginagamit sa pagkukondisyon. Ito po yung hinahalo sa pagkain. Makita natin yung mga ingredients natin sa pagpakain na ating kinukondisyong manok. Ito po yung karaniwang ginagamit noon. Siguro ngayon meron pa namang gumagamit nito kasi may nakita ko sa farm, yung mga hinahalo niya is may mga herbal pa rin na hinahalo sa pagkain sa pagkukondisyon nila. Sa ngayon, hindi ko na lang alam kung may gumagamit pa nito. Pero ito yung ginagamit noon, nung dati pa, nung nasa 20s pa ako, 20 plus, gano'n. Yun yung mga ginagamit na. Kasi nagsimula ako sa pagmamanok na is 13 years old ako. Nagsimula na akong mag-breed ng manok. Tapos natigil yon, tapos natrabaho ako sa farm. Doon nakita ko yung sa mga seminar, nakita ko yung hinahalo nila sa pagkain nila pag nagkukondisyon sila. May mga herbal silang ginagamit, tulad ng cabbage, orange juice, ibang pa nga, may tuna pang nilalagay, tapos carrots, biniblend nila, hinahalo nila sa patukan ng manok. Ayun, pakita natin yung paggawa natin sa patukan ng manok na pangkondisyon na noon pa ginagamit. Ewan ko lang kung nagagamit pa ngayon. Basta yun yung ginagamit noon. Ayun, ito yung mga kailangan natin gamitin. Kamatis, saging, tsaka carrots. Ito yung mga kailangang pakain natin sa manok nating kinukondisyon. Ito is hindi na kailangan ng iba panghalo sa patukan ng manok para lang sa pagkukondisyon. Ito po yung gamit noon na hindi po nag-o-off yung manok. Ito yung panghalo sa pagkain pag nagkukondisyon ako dati. Kaya lang kasi to mahirap kasi yung oras kinakain kasi hihiwain mo pa yung mga ito. Pero pag nagtsatsaga ka nito, pwede namang itong gamitin, no. Dapat hiwain ng maliliit yung kamatis. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved. Ito yung ginagamit noon na pagpatuka sa manok pag nagkukondisyon. Ayan. Maraming benepisyo po makukuha dito. Mamaya explain ko sa inyo kung anong mga benepisyo makukuha dito sa mga to. Tapos explain ko kung bakit kailangan ito yung pakain sa manok na kinukondisyon nyo. Pwede naman itong ito yung pakain nyo sa manok na kinukondisyon. Pwede rin yung nabibili sa agribet. Pero ito yung mga pakain na hindi masyadong nag-o-off yung manok pagdating sa laban. Kasi natural yung mga nutrients nito, hindi pang mabilisang lakas. Maring dungan ta maring.
Yung nagturo sa akin ito, yung handler na kaibigan ko. Nag-handle siya simula 13 years old siya. Galing siya ng Cebu, doon siya nag-handle. Tapos ito yung tinuro niya sa akin, ito yung raw hinahalo sa pagkukondisyon nila. Tapos nakita ko naman yung performance ng manok, okay naman, wala namang diferensya. Noon nakita ko lang sa ibang farm, may ginawa silang ganito, may halo silang cabbage, tuna, tapos orange juice. Yun, yung hinalo nila sa kain nila sa manok nila. Puro natural yung pinakain sa manok nila. Ayan. Tapos itira na natin to sa manok na bukas. Malakas kumain ng manok nito kasi naamoy na mabango. Kaya gusto nila na ito kainin. Tapos haluin natin, tapos lagyan natin yung Enerton. Dati kasi yung nilalagay lang namin dito is concentrate kasi wala pa masyadong benta sa amin doon ng Enerton. Kaya concentrate yung hinahalo namin. Bango. Ayun yan Ito po yung ginagamit naming maintenance sa manok namin dito, Enerton. Ayan. Tatlong manok lang kasi yung kinokondisyon ko, kaya lagyan natin ng isa't kalahating Enerton. Ayan. Tapos haluin na lang. Nakalimutan kong magdala ng kutsara, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Yung nakita ko sa farm, may mga ganito, inhaluan pa nila ng gatas, yung orange juice, tuna. Kaya ito lang, pwede na to. Marami na makukuha ang benepisyo sa mga to. Ito na lang yung gagamitin natin. Yung mga ibang nagsasabing
hindi daw to epektibo, subukan nyo muna bago nyo sabihin hindi epektibo kasi hindi pa naman subukan ng mga ganito, kaya subukan nyo muna bago kayo masalita para wala namang mawawala sa inyo pag sinubukan nyo to. Ayan. Ito ay ready to pakain sa mga kinukondisyon natin. Ayan po, lagyan natin sa kalahating kutsara yung lagayan, yung kalan para ayan, para hindi mag-overweight yung manok nyo. Ayan. Isa't kalahati lang. Medyo konti lang yung lagyan natin to. Ganyan lang po karami yung ilagay natin sa sa pakain natin sa kinukondisyon natin, baka mag-overweight sila. Ayan, haluin natin to. Tapos ito, ihulin lang natin to kasi ilipat pa natin. Yung dalawa lang muna yung una natin pakain. Ayan po yung wing band na kinabit natin. Ayan, yung personalized wing band. Ayan. Stag pa po to, stag. Ito po yung natira, hinati ko, papakain ko sa mga 5 months old ko. Tingnan natin kung maubos pa nila. Ayan. Ito yung isa. Parang hindi niya alam yung kakainin niya. Ayun, nasarapan niya yun. Nalalasahan kasi nila yung yung saging matamis. Tapos yung kamatis. Ang kamatis po ay nagtataglay ng mga nutrients na vitamin C, potassium, folate, saka vitamin K. Yung vitamin C is nagbibigay po ng pang-immune sa katawan ng manok, panglaban sa mga sipon, ubo, at saka mga sakit na dadapo sa manok nyo. Tapos yung potassium is nagpapatibay ng mga joint yun, tulad ng sa tuhod ng manok, tibay po yun pag may potassium po sa katawan ng manok. Yung carrots naman po is may vitamin A, yun po yung kailangan sa manok natin para po malinaw yung mata ng ating manok na paglalaban. Tapos may fiber siya, tapos beta carotene. Yung pong beta carotene po is tumutulong po para ma-maintain yung memory ng manok, kung anong ina-apply nating training nila para hindi nila makalimutan kung anong gagawin nila pagdating sa laban. Kaya dapat talaga pakainin ng carrots yung manok para hindi sila makalimot sa mga pinapagawa nilang training, kasi yung beta carotene is nagbibigay improvement sa kanilang memorya para hindi sila makalimot. Importante talaga yung beta carotene.
At saka yung sa saging naman po is may carbo po yon, carbo tapos fiber. Hindi naman masyado kailangan ng fiber yung manok kasi yung panunaw nila is mabilis. Hindi naman masyadong kailangan ng fiber yung manok. Ang kailangan lang sa manok is yung carbo po. Carbohydrates po kailangan ng manok para yung katawan ng manok is bumuka sila para yung mga muscle nila is magiging malusog. Tapos yung carbo kasi nako-convert po yun into energy po. Kaya kailangan po ng carbo yung ating manok na ipangsasabong. Ako, kumakain ako ng maraming healthy foods tulad ng carrots na may beta-carotene, kaya hindi ako nakakalimot mag-shoutout. Shoutout nga pala kay Newbie Breeder, Nano Robledo, Jay Navarro, Nissan Dulay, tsaka Kuya Doms. At saka kung bago pa sa ating channel, mag-subscribe ka, click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video lalabas. Ganun pa rin, ikaw na di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung bamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!